Mga kamotor lover, isang panibagong episode na naman para sa ating motocamping adventure. Puntahan natin itong Forest Whisper campsite at dito tayo mag-overnight camping. At maglalagay din tayo ng hammock para sa ating pahingaan. At habang nagsisiga tayo ay magkwentuhan. Enjoy din natin itong magical forest na lugar na ito. Kaya mga boss, umpisa na natin ang ating video. Yan, dito na tayo mga boss. Bali, kakanan daw tayo rito. Masyadong mabigat yung karga natin dahil bumili na tayo ng tubig. Yan, dito tayo mag-overnight. Wala mag-store ba yun? Okay. Yun na pala, nakabukas. Ito pala yung sinasabi niya. Yan, papasok tayo rito. Pero tingnan natin hindi matarik yan. Ito. Dito tayo mga boss, tatas tayo rito pero hintayin natin dahil mabigat yung karga natin, baka mabitin tayo eh. Ito ba yung nakabukas na gate, itong may unplugged art hub in Eco Park? Ako, ito po. Pababa na po ako. Okay, sige. Tanggalin ko lang ibang karga ko siguro kasi baka mabitin. Sige po, sige po. Okay, sige. Hindi, yung kalang, yung tubig lang kasi mabigat baka magkwan siya. Yung tubig lang na nakabitin, ikaw ka lang taglit. Kasi mabigat to eh. Baka ito yung kan. Makisuyo na lang ko di nga. Okay, sige. Ha? Wala na po. Okay na. Subukan natin. Dito nahirapan si Black Rose na akiyatin itong daanan na ito. Buti na lang, nandito yung caretaker na tumulong sa atin. Yan yung bato na yan. Pumas kasi yung gulong ko sa harap. Oo. Mahirap siya. Dito tayo mga boss. Bali, mahirap din pala rito. Tayo natin yung pan. Yan. Talagang, kala ko kung atras tayo, hindi na matidiskrasya tayo doon. Kung atras ng motor natin. Hanap tayo ng magandang spot rito. Hintayin natin siya. Bali kahit nasaan na dito. Saan kaya tayo pwede dyan? Kung gusto nyo po, pwede naman din po. Ay dyan. Oo. Kasi may mga spot po, pero sayang po kasi pang kalsam po kasi. Ay car no. Pero yung motor natin pwede na rito.
Oo, pwede po siya, sir. Oo. Dito po, or kung gusto nyo po, kung kaya po natin, may spot pa dun isa. Mas dito po sa baba. Ang kaso po, para po makatabi nyo po yung motor nyo, ito po, is maitas po siya. Yan talaga, no? Oo. Sige ilabas ko na ikarga ko doon. Saka ikuha ko yung motor ko. Oo, ito po yung daan. Oo, oo. Iatras ko na lang mamaya. Itabi ko na lang muna doon para mas malapit yung pagbuhatan ko. Opo, sige. Sige na. Pinawisan ka. Siya po, sir. Ha? Ayos lang po. Nagtatrabaho din po kasi kami. Okay. O, dyan na nga rin, no? Okay. Ilocano po kayo, sir? Well, Ilocano. Ay. Ay. Mikyo suyak man ading ko ti batuman tag tumbangay daytoy. Wen ta nadagsen dia kargak. Tayulik to madamdaman dia ka. Yan dito na tayo mga boss. Pwede man tayo maglagay ng hamok diyan. Yan. Okay. Ay. Salamat ah. Ya. Oh, ay nati CR da. Okay. Na basta hanapin natin yung CR para alam natin anong pangalan mo? Jerwin po. Ay, Jerwin. Ito po. I see. Ay, nagtukan dito, nag-asikas. O pala, ikaw yung kaya sabi kanina nung nakontak ng anak ko nakan. Last week kasi diyan ako sa kabila. Dito po kayo. Sa Carantes. Isa lang po ito, sir. Uatan no. Opo, ancestral forest po ng mga Carantes po. Kaso yung campsite po, mga campsite magkakaiba lang po ng pangalan. Okay. Pero sila din po yung Anong pangalan nito? Forest. Whispers po. Forest Whispers. Campsite. Okay. Ito po, sir, yung CR. Ay, diyan na. Tapos may tubig din po tayo, may washing area din po tayo. Saan naman? Ay, diyan na lahat, kompleto na yan. Opo, kompleto po. May tubig po tayo, may washing area po, paghugas ng pinggan. Tatlo po yung CR. Pero inaano lang po namin yung CR na isa pag marami pong tao. Okay. Pero pwede po yan kahit alin po yung CR dyan, sir. Oo. Sige, taon hala ko. Kasi may napanood kasi ako na vlogger din yung siya ata kauna-una na pumunta daw rito Sir nakamotor. Sir Edmund. Ata. Moto 420. Oo. Opo, Siya yung napanood ko. pinakauna po. Kasi naghanap kasi ako ng spot. Spot po. Oo, pagkatapos sa sana ako ngayon sa ano na to? Dito sana ako sa pupunta sa Mount Kalugong. Ang problema, medyo madulas daw yung kasi umulan nung isang araw. Opo, umulan po. Kaya nire-ready ko yung hindi yan ng motor, yung isa. Kahit na matumba-tumba yun. Tsaka mas malakas kunti yun kaysa yan sa akyatan. Kaya okay, sige Jerwin Hindi po kayo. Okay, sige, salamat. Yan na mga boss. Bali, tinignan lang natin kung saan yung pwede natin paglagyan ng pagsiaran natin if ever maghanap tayo, di ba? Para hindi na tayo maghuhukay. Maganda rito kaso yung daanan lang doon masyadong matarik. Kailangan talaga. Malakas naman itong motor, kayang-kaya kaso mabigat lang yung karga natin. Kaya buti nga hindi malakas yung preno. Hindi tayo natumba, di ba? Imbis na mag-enjoy tayo, ma-aksidente, wala na. Kaya okay naman. Kaya syempre magdidiskarga tayo. Dust on my boots, wind in my face, that old arena, my sacred place, the sound of cheers, the crack of the gate,
thrill don't fade. Rodeo nights where legends are made. Cowboy's life isn't paved with gold. It's a story of grit as the years unfold. From broken bones to the next motel, chasing a dream beneath the rodeo spell. The crack of dawn and the saddle's warm. Each buckle one bears the winds of storms. In the arms of risk, I'll stake my claim. Live it or lose it, it's all the same. Rodeo nights under the western sky, where the stakes are high and the wild hearts fly. And the dust may settle, but the thrill don't fade. Rodeo nights where legends are made. Rodeo nights under the western sky, where the stakes are high and the wild hearts fly. And the dust may settle, but the thrill don't fade. Rodeo nights where legends are made. The gate swings wide, the sun sinks low. Dust is rising where the riders go. Leather's warm and the ropes Kanina mababa ito, kaso sobrang init kaya tinas natin dito sa harap. Baka mahirapan na naman tayo sa pagtulog natin kasi mainit siya. So talaga mahirap yung pag-set up. At least nakaset up na tayo. Ang problema yung relo natin, hindi tumigil na. Kaya dito na lang natin tingnan yung oras. Bali 3:22 na mga boss. Yan na. 3:22 na yung oras natin. Kaya maaga-aga pa. Pagod tayo. Tanggal muna natin tong mas sapatos. Tsaka mag-short tayo. Kasi sobrang init niya. Para may relax din natin. Kahit may pa ako kanina pa kasi tayo na nakasapatos nung nag-set up tayo, kaya tanggal muna natin para ma-relax yung paa natin. Saka ito, may uling tayo para sa iihawin natin mamaya. Yan, mag-ihaw tayo ng pusit. Yan ang nagiging dinner natin. Sandali mamay natin. Ayan. Relax yung paa natin ha. Tingnan natin dito kasi kanina mukhang ambon na eh. Tayo. Yan, medyo ambon na. Ang problema lang rito kapag umulan, siyempre maputik siya dahil nga pinina flat ito mga boss para sa ganon. Maraming fan kung gustong may mga pupunta pa rito na mag-camp, at least maganda yung space na kasi flat na flat siya. Kasi itong bundok kasi na ito, pag ganon siya, mahirap naman kung higa ka na pag ganon, di ba? Kaya pinina flat nila. Ang problema lang rito, kapag umulan, siyempre maputik. Kasi talagang lupa siya eh. Pero sabagay, huwag na natin pansinin yan. Talagang ganyan talaga pag magka-camping tayo, di ba? Talagang expect na natin yung mga ganyan na mapuputikan tayo. Mababasa tayo. Tanggalin muna natin yung shirt natin ay yung pants para makagalaw tayo. Ayan. Mainit, mainit.
At least dito marami tayong panlagyan ng duyan. Kapag mainitan tayo mamaya sa pagtulog rito, duduyan tayo. Yun lang, talagang malikabok oh. Yung sapatos na natin, puro alikabok na. Kaya ngayon, bali solo flight na naman natin na magganito. Hindi siya flat. Okay, yeah. Ganyan. Ano lang, medyo pampun siya. Okay. So ang problema natin pag umulan dito, talaga maputik rito. Oh. Bakit niya? Ganyan natin. Aray ko. Silip ako. Paso yung kamay natin doon. Sige ta. Pulo na mga boss. Kaya ano tayo ng kati natin. Tara natin kasi ka masyadong puno yung kape natin. Init. Makan ng kahoy. Dito natin, palasan natin mamaya. Yan na mga boss, bali merienda muna tayo. Sabi muna. Walang tayo lang kon. Papaglagyan na kon kasi makakon siya. Lupa kasi sarado na kan, malikamukan yung kan natin. Okay lang yan. Pasyan lang pan pagkakamping natin. Ang kagandahan rito mga boss, bali inaayos nila. Sigurado pag natapos na ito, marami na mga campers na pumunta rito. Ang problema rin doon sa harapan, sobrang taas niya. Kanina nga, nahihirapan si Blow Rose yung pag-akyat. Kaya buti na lang, malakas yung preno niya. Kaya pinakalsuhan natin sa kanina sa yung manager nila rito. Na si Jerwin ata yun. Na pinalsuhan niya, pagkatapos yung inakyat natin, tinulungan niya konti para makaahon lang doon. Kasi masundurang tarik pala yun. Pero kayang-kaya niya yun kung sakali kung sana hindi mabigat yung karga natin. Mabigat kasi yung karga natin kaya yun nabitin. Pagkatapos yung kurbahan kasi, yung nabigla natin, medyo umangat konti yung gulong natin sa harap. Kaya hindi natin na-control. Kaya ang ginawa natin, siyempre, nag-release tayo ng accelerator para hindi tayo didiretso, hindi tayo matutumba. Kaya yun, umatras na. At least malakas naman yung preno. Kung hindi kumapit yung preno natin, sigurado na kan, magbibintambling tayo doon. Bali dito magkakapatid pala. Yung ancestral, Carantis ancestral na pinuntahan natin nung una, bali doon siya, banda ron. Ito naman yung forest ko naman ito. Yung sabi nila kanina. Forest, kalimutan ko na palo nito. At saka meron din doon, kasi nung pumunta ako doon, naghanap ako ng mga kahoy.
may nakita tayo na nagkakamping din doon, banda ron. Kaya magkakapatid pala ito, parang isang bundok yung sa kanila. Kaya magandang pakpan dito. Mag-set up tayo ng hammock natin para sa ganun. Kung mamaya sobrang init, hindi tayo makatulog sa loob, sa hammock tayo matutulog. At least dalawang pan lang pwede natin talian. Tsaka nandiyan lang naman, malapit lang yung pan natin, yung tent natin. Kaya kung mainit, dito tayo sa labas matutulog. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Pwede pala, i-clip natin kaya nasaglit lang rito. Ikon man natin yung katawan natin. Maganda pala pag wala siyang ulan, mainit. Pag malinsangan, dito tayo matutulog sa duyan. At least yung gamit natin, lagay natin lahat doon sa loob para safe siya. Dito tayo, kita natin yung tent natin, tanaw din natin yung motor. Kaya pwede tayo rito. I-clip lang muna natin mga boss. Natin itong mga ilaw natin. Ganito mga boss, kung gusto nyo magpalaki ng muscle, dito ko kinakon sa dibdib ko kasi mahirap kasi kapag ganon, dalawang katawan kayo nagpipersa, at least dito sa dibdib, buto naman dito, kaya okay lang. Masyadong malaki pag ganun na lang, malaki siya ganun na lang siya. Ano mga boss, bali magluluto na tayo ng kanin natin habang maaga-aga pa kasi anong oras na, yan na 5:00 na. Kaya isa na natin magluto. Ang daming bigas Ganun na naman ang setup natin mga boss. Yung sobra natin, isasangag na naman natin. Yun ang pag-umagahan natin, di ba?
Daming lamok ah. Oh yan, laki na yan. Pa na, parang nasa busol ako ah. Tawagasan natin. Tayo sa gilid. Daming lamok. Oh. Dito na tayo. Bilang natin ito mga to. Yan, habang nagluluto tayo, mag-offlotion muna. Daming lamok. Ito na sagat ah. Lamok na to. Magpipesta yung mga lamok sa atin mga boss. Kaya kailangan na lagay tayo ng off-offlotion. Mahirap na, baka mamaya matinggi tayo. Hindi naman yung kan, pero kailangan na manigurado lang tayo. Wala eh, nagtitest yung mga lamok eh. Titestan tayo. Pati ko na. Just mayroon pang natira. Gamitin natin mamaya ulit. Pag wala ng visa yung kan. Yan. Makulo na siya, kaya pahinaan natin para hindi siya masunog. Mga boss, tingnan na natin kung okay na siya. Yun, okay na. Kaya ngayon, ang gawin natin, patayin muna, ipagilid natin tong kanin para magluluto tayo ng ulam. Ito na yung kan, bali ito yung ulam natin bukas. Ito siya, nagkan tayo ng ito, yung ulamin na naman natin bukas, pusit, siyempre red egg, dalawa pa yung red egg na binigyan ni Mrs. Siyempre ito kamatis. Ngayon, ang iluluto natin, kaya tayo may sibuyas at saka itong kan, dahil mag-adobo tayo ng kan ng ulo ng pusit. Yan, ito ang mga kailangan natin na ingredients. Ito, tago muna natin para bukas, para hindi siya kan dito sa gabal. Natin dito muna sa gilid.
masarap yung ulam natin ngayon, adobong pusit. At saka hindi lang yun, magkukan pa tayo, iihaw tayo ng ng pusit din pero yung katawan niya. Yung ulo, siyempre yun ang gawin para may sabaw naman tayo. Yan. Oops. Huwag na yung natin baso. Nalagay mo natin tong bawang. Medyo nasasanay na tayo sa pagsusolo. Nagluluto tayo ng sarili natin, kainin. Siyempre kung nandito si Mrs., siya yung tagaluto natin. Tayo lang yung mag-prepare. Sabay yung pusit naman na ikukan natin, bali lininisan ko na kanina sa bahay. Kasi kung dito pa tayo maglilinis, marami pang kan. Dagdag pa yun sa trabaho natin. Malayo yung kan eh, yung hugasan ng kan. Yung CR nila rito, malayo pa. Yan, ito na yung kan, mga ulo na ikukan natin. May sabon naman tayo, hugas na lang tayo mamaya. Kasi kapag kapag tong ulo kasi ang ikukan natin, iihaw natin. Siyempre liliit yan. Baka mahulog-hulog lang. At saka hindi masarap pag ganon kasi pag maliit lang. Mas maganda pa na iprito muna lang pag ganon. Ito, yung ikan natin na iihawin natin mamaya. Lagyan muna natin dyan muna. Tayo ito muna yung kan natin. Maganda sana kung pag may flour tayo para lalapot yung kan, yung itong sabaw niya. Ayan, siyempre lagyan na natin ng tuyo para kan na siya. Pagkukan na yung lasa niya, kakapit na yung lasa niya. Yun. Lagyan natin ng kan ng paminta. Yun. Sarap. Marami. Saka syempre, lagyan natin ng konting asukal. Yan, habang pinapakulo natin, iayos natin yung kana pag ihawan natin. Habang maliwanag pa. Na, ilagyan na lang natin to. At least ito, nahugasan naman na. Ganyan na. Tayo lang naman nakakain. Tikman nga natin. Wow, sarap siya. Lagyan natin ng pan, ng suka. Ito yung suka natin. Kunti lang ito kasi kan. Mapan na to. Maasim. Yan. Isang kulo lang yan. Huwag natin haluin. Mamaya pagkatapos natin kon, saka na natin haluin yan. Pag okay na siyang kon, pwede nang auhin na or kainin. Tingnan natin kung okay na siya. Minute.
Wow. Nalaban yung kanya. Yung asim niya. Okay na to mga boss. Bali, patayin na natin. Yan na lang muna. Tapos wala nga namang aso dyan. Tapos lagyan natin ng asin. Yan, katapos pa. Yan. Malangsa lang, kaya dito ko na lang slicein. Okay na siya. Kaya maganda na tayo mga boss ng ating kakainin. Init. Paano mga boss? Paano na rin kayo ng pagkain nyo? At kain na tayo. Siyempre, dasal muna. Yan na mga boss. Hanap kayo ng pagkain nyo at sabayan nyo ako. Wala tayong pala. Hindi niya kayang sunugin yung kahoy, kaya siyempre ganito na lang tayo, pintuhan na lang habang nagsashot tayo. Yan, kasi wala, hindi niya kayang sunugin. Naubos na yung natin, magaan na to, baka wala tayo pagluto bukas. Mahirap na, maubusan tayo. Sa bagay, magtanong na lang ako bukas kung mayroon silang anong tawag doon, pwedeng pagbilhan ng ng butane. Ito, yung natin na may ice pa, oh. Yan. May ice tayo. Natin siya. Tubig siya. Yan, kasi malamig na kasi yung mainit na yung natin, yung inumin natin yung Red Horse. Kaya ang gawin natin, siyempre, gawin natin siya ng ice. Yata, tusok na lang tayo. Tusok na lang tayo mga boss, kasi wala naman tayong wala na, ubos na kasi yung butane natin. Bakit kaya? Ngayon lang ako naka-encounter na ganyan na kahoy na ang hirap sunugin. Halos naubos na yung isang butane natin. Yan mga boss, bali shot muna tayo pampatulog habang nagkikwentuhan tayo.
Sa next spot natin, bali babalik tayo rito sa sa Ancestral. Dahil nga nagpa-reserve ako nung last week. Pagkatapos biglang nagpa-reschedule tayo dahil nga pumunta tayo rito sa may sa may ang tawag doon dito sa may Patapad ba yan? Dito sa Ambuklaw, kasama ko si Mrs. Yan, sa may ilog doon na nakakatakot na maligo. Ayun nga sa isang pan natin, si Lisa, ano na yan, shout out sa'yo. Yung nag-comment sa natin, sa short video natin. Yan, para may buhay doon na lalabas. At siyempre, sa kaibigan natin na si Jessel, yan, shout out sa'yo bro. At least maganda, nandiyan ka ngayon sa Atok, diyan ka rin nag-camping. Yan. Tayo, nakapasyal naman tayo dyan, 2 beses na, pero umuwi din. Dahil yun nga yung dating unang content natin, yung nagkukan tayo, yung ang tawag doon, yung motovlog adventure tayo. Kaya ngayon, subukan din natin matutulog doon pagdating ng araw. Pero dito muna tayo, hanap tayo ng magandang spot rito. Kasi dito sana sa Mount Kalugong tayo magkukan, ang tawag doon, magkakamping. Kasi tumawag ako kanina. Sabi nila na kasi umulan kasi nung nakarang araw, na malagkit daw yung lupa at saka madulas, baka mahirapan daw ako. Okay lang daw sana kung yung motor ko iwanan ko sa baba, hindi ko dadalhin sa camping site. Pero sabi ko naman, hindi pwede, kailan sana yung motor ko nasa tabi ko. Sabi nila, pwede naman, pero subukan mo, sabi nila sa akin. Kaya siguro, by next siguro na pagpunta natin doon, yung blue na, yung gamit natin, dahil nga pinarehistro ko na, binigay ko na yung papilis kanina sa kakilala natin na siya na bahala magparehistro. Hintayin ko na lang yung tawag niya kung tapos na. Siguro, by tomorrow sigurado tatawag na siya para sabihin na tapos na yung rehistro ng motor natin, yung si blue, para yung gamitin na pupunta rito. Kasi yung dito, nahirapan si Black Rose natin dito. Sabay, mabigat kasi yung karga natin. At saka, siyempre, pataas siya. Kaya yung biniluhan ko, medyo tumaas kunti, nagwili siya. Kaya, yun, medyo nakon tayo na medyo binawasan natin yung acceleration niya. Kaya yun, kaya nabitin siya. Umatras, pero at least malakas naman yung preno natin. At saka kay Boss Jerwin, yan yung manager ata rito. Siya yung tumulong sa atin, linagyan niya ng kalso para sa ganun, may ahon natin si Black Rose. At least kayang-kaya naman niya, mabigat lang talaga yung karga natin. At saka talaga matarik siya. Nagwiwili. Siyempre, nakakatakot yung pag magwili, baka matumba, yung dami nating karga, di ba? At saka siyempre, nakakaya kay Papa sa kanya yung motor. Kaya yun. At sa mga kaibigan natin na gusto magpa-shoutout yan, pwede kayong mag-message sa kan natin kapag nanood kayo sa videos natin. Yan, pwede kang mag-comment doon. At pwede nyo na mag-shoutout kayo. Yan, shoutout natin. Kaya ang sarap yung ganito. Halos tayo lang mga boss yung nandito na spot. Tingnan mo yung usok, nandito na sa atin. Pero medyo mataas naman siya. Kaya lalayo tayo kuti. Para yung usok niya di ba? Yung usok niya dito banda. Para mawala yung lamok. Kaya sasanayin natin yung sarili natin na matulog kung saan-saan gamit ang tent, gamit ang hammock. Bali itong kasing natin na ganito, itong content natin sa pagkakamping na ganito. Bali once a week natin gagawin mga boss. Kaya maghanap tayo ng mga spot kung saan na pwede tayong mamalagi. Mapa-row camping man yan, mapa-private. Yan, din natin, gagawin din natin kasi naghahanap ako yung pwede sana na yung walang bayad, at least magro-row camping tayo. Yun ang plano ko sana na kaso wala tayong mahanapan. At saka kasi kanina nag-repair pa kami ni Bonso kaya late na talaga yung pati nga yung namin rito, yung pag-contact ng anak ko rito. Late na, halos anong oras na? 10 ata kanina or mag-11 na nung nakakontak siya rito, nung nag-reply sila na
pwede naman kasi wala daw naka-reserve. Yun. Pagkatapos tumawag din ako by 9 o'clock. 9 o'clock, 10 o'clock kanina nung tumawag din ako dun sa Mount Kalugong. Pagkatapos ganun naman yung sitwasyon doon, kaya nga ang kwan ko kapag hindi sana nakapag-reply yung dito banda, itong forest whistle, ano tawag dito? Kalimutan ko na yung pangalan yung camping site na ito. Na kwan, na kung hindi nag-reply dito, ang plano ko talagang pupunta ako doon. Kahit na malagkit yung sinasabi nila, kung kailangan na iwanan ko na yung motor ko sa baba at maglakad na lang ako papunta sa camping site, talagang gagawin ko yon. Kasi wala na akong option na ibang pupuntahan. Plano ko na nga, nasa utak ko dito sa kwan sa flyover na sa may kwan yung dito sa may tunnel, dito sa Marcos Highway. Yun na yung plano ko na isang pagkampihan kasi may napanood ko kasi yung mga vlogger din na nagcamping sila doon, kaya pwede ata, kaya gusto ko rin sanang kung talagang wala akong mahanapan, talagang yun talagang ruta ko ngayon, pupunta ako doon. Buti na lang nakahanap tayo rito. Paano mga boss? Hanggang dito na lang. Good night. See you tomorrow. Yan, bali may mga campers din dito. Doon sa kapilang bundok din yun. Yan o. Pakita natin. Yan. Yan na. May mga nag-camp na rin. Pero malayo siya. Siguro sa next na pan natin, kung wala tayong papuntahan, subukan din natin dyan banda. Kasi magkakapatid ito Yan banda, yung dito sa pinag-stayan natin, at saka yung una doon, yung sa Carantes Ancestral, yun magkakapatid yung mga may-ari dito. Kaya sa next siguro subukan din natin mga boss yung dyan din tayo. Ganito yung background natin dito. Yan, tayo lang yung nag-camp dito kasi may kwan naman doon, pero kwan, yan yung kwan yung nagbabantay rito. Malayo din doon sa tent natin. Diyan siya yung tent natin, bali dito.
Kaya magkalayo siya. Ito yung background natin dito. Kaya mag-isa lang tayo rito. Kaya sulong-solo natin tong campsite na ito mga boss. At least maganda. Medyo panatag naman yung tulog natin. Kasi medyo nakasyat tayo. Pero nung kanina sabi ko nung mga yung paghiga natin siguro ng mga 8:30, yun, hindi tayo makatulog. Kaya binalik ko yung duyan. Doon tayo natulog. Mga 11 malamig na, saka ako pumasok. Noon nandun na tayo sa loob ng tent, medyo may hindi natin naramdaman yung lamig. Kaya buti na lang nandun yung electric fan na ginamit natin. Yun ang ginamit natin para makatulog tayo. Mga 12:30 malamig na, kaya pinatay na natin. Kaya dire-diretso naman yung tulog natin mga boss. Ito lang kasi medyo maingay. Yung downside niya rito, ito yung maingay kasi nga tabi ng kalsada. Pero at least malayo naman. Malayo naman yung kalsada. Yan o, di ba? Yan na, kalsada na yun, naglalakad. Minsan may mga nagpapatakbo ng motor dyan, mabilis. Papunta ron. At least malayo naman. Tsaka doon, yung kalsada na yan, doon banda. Yan, puro kalsada. Yan o, nakita niyo yung sakyan. Hindi ko lang kung napansin niyo yung sakyan na yan. Kaya ito yung yung setup natin dito sa tent natin. Si Black Rose nandito sa likod. Yan siya. Tsaka yan o, yung tent natin nasa likod si Black Rose. Yan yung background natin dito. Yan. Dito tayo nagduyan. Yan na yung duyan natin. Tapos malapit lang di ba? Yan yung natin dito. Maganda yung lugar na ito. Yun lang medyo yung tunog lang ng mga sasakyan. Pero sa bagay, kapag dito talagang given na yun dahil alam naman natin na talaga sa tabi siya ng tabi siya ng kalsada. Kaya talagang given talaga yung ganyan na maingay yung mga sasakyan. Although nakatulog naman tayo dahil nga tingnan nyo naman yung di ba, yung lugar natin, puro kakahuyan. Kaya maganda at saka may very approachable yung caretaker rito. Yung sumalubong sa atin, yun. Talagang maganda naman yung pakikitungo niya. Na kung may kailangan daw tayo, pwede rin tayo lumapit doon na sabihin sa kanya. At saka yung mga pala, doon na yung sinabi niya, nandun na yung CR, yan na, yung paghugasan, yung lababo, 3 yung CR nila pala dyan. Kaya maganda mga boss, subukan nyo rin dito. Dahil kung may mga anak kayo, pwede sila magtakbo-takbuhan dito. Ito ginagawa pa lang, kaya nga lupa pa lang yan. Kaya ang problema kapag umulan, sigurado na puro putik tayo dyan. Buti na lang hindi umulan. Umambon lang pero kunti lang naman. Ginagawa pa kasi. Yan di ba? Ang dami nilang ginagawang rito. Hanggang dun sa baba. Yan, kita nyo naman siguro yan. Marami siyang ginagawa na parang camping site nila rito or camping spot. Yan, marami. Ito na yung daanan ng sasakyan. Siguro ito ang maganda lang rito, di ba? Lagyan mo lang ng damo. Yan, okay na yan, di ba? Kaya semento, pero mas maganda kapag damo. Kaya kapag ulan, hindi hindi yung tubig, di ba? Hindi agos, kundi kapag damo, sisip-sipin lang ng damo yan. Na mga boss, bali ipainit na natin yung kanin natin. Magluto na tayo. Bali, anong oras na? 7:03 na. Kailangan kain na tayo. Alas 8, impake na. Kasi sigurado mainit na pag makan natin. Manggam isisinangag ko sana to, kaso ang problema nakalimutan ko yung natin palayok. So yun na, init na, kaya
Ilipat na natin to. Aha, init talaga. Patayin muna natin. Mainit talaga. Pero mainit na kaya yan na. Yan, nag-electric fan na tayo kasi naramdaman ko na yung pan, alinsangan niya. Balito na yung pagprituhan natin. Kasi hindi natin nakuha yung palayok. Isasangag ko sana yung kanin kaso maliit tong pagprituhan natin ay pagsangagan natin. Na mainit na yung mantika, kaya lagyan na natin itong mga pusik natin. Yan, okay na. Umabot yung kan natin ah. Dalawa yung red egg rito pero kan hindi natin buksan yung dalawa kasi masyado na marami yung ulam natin. Ito, kamatis. Bali ito na naugasan na kanina. Ay kahapon nung sa tayo dito. Lumalabas na yung araw. Kaya samantalin na natin kumain. Paano mga boss? Kuha na rin kayo ng pagkain at kain na tayo. Kasi anong oras na? 7:25 na. Pray muna tayo. Okay, kain na tayo.
Ngayon mga boss, bali tapos na yung ating moto camping adventure. Kung nakaabot ka man sa video ito, maraming salamat. Sana suportahan nyo na naman ako sa ating next video. Kaya pauwi na tayo mga boss, hanap tayo ng ibang spot na naman. Sabay next week, dito tayo na naman, balik tayo sa May Carantes. Bali hammock camping tayo dyan. Paano? Hanggang dito na lang, paalam, bye bye.